Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Emel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Asa Locampo. For today po ay kahuling na araw na nga po pala natin para po sa ating serya na Emmanuel, God with Us. And for our last topic ay may pamagat po na The Word of God Become Flesh. And for our scripture naman po, John chapter 1 verse 14. And basahin po natin yung kasabihan po dito sa talata. For the English version po, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. And for the Tagalog version po, basahin po natin kasabihan po sa talata. Ang salita ay naging tao at naniraan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So ayun po yung ating verse of the day at bibigyan po ng pansin para po sa ating devotion ngayon. And for our teaching naman po, ang number 1 po ay Jesus is the Word who became flesh. Ibig sabihin po nun, si Jesus daw po na salita ng Diyos ay nagkatawan tao upang makapamuhay po sa atin. Nagkatawan tao po siya at namuhay po ng kapantay po natin dito po sa ibabaw ng lupa. Siya po ang sagisag ng kalooban at kapangyarihan po ng Diyos na naging tunay na tao upang maabot po tayo. Nagkatawan tao po siya para maging pantay po na tayo at maabot bilang isang tao, hindi bilang isang Diyos, ngunit siya po ay nagkatawang tao. And for the second teaching, Jesus is the love who became an act. Ang pag-ibig daw po ng Diyos ay hindi nananatili lamang sa salita. Ito'y isinabuhay po ni Jesus sa kanyang sakripisyo at pagliligtas po sa atin sa krus po ng Kalbaryo. Siya po ang perpektong halimbawa ng tunay na pagmamahal. So, for our last teaching, Jesus is the sinless one who became sin. Bagamat wala pong kasalanan si Jesus nung namumuhay po siya bilang tao dito sa kalupaan, si Jesus po ay naging kasalanan alang-alang po sa atin upang tayo po ay mapatawad at maibalik sa Diyos. Ang kanyang kamatayan po sa krus ay sakripisyo para sa ating kaligtasan. So, yung ginawa po ni Jesus na pagsacrifice po sa krus ng Kalbaryo ay nagsisimbolo po na tinubos niya po yung ating kasalanan. Inako po niya yung kasalanan ng mga tao para si Jesus po yung maging makasalanan at tayong tao po ay magmukhang malinis sa mata ng ating Diyos Ama. And for our last application, tayo naman po ay dadako para po sa ating application. Number 1 po ay embrace and comfortable life. Sundin daw po si Kristo kahit pa nangangahulugan ito po ng pagkahirap sa mga hamon, sakripisyo o hindi komportableng sitwasyon bilang tanda po ng ating pananampalataya. And for our second teaching, love God with all your entirety. Ibuhos daw po sa Panginoon. Ibuhos daw po natin ang ating puso't isipan at lakas sa pagmamahal at paglilingkod po sa Diyos na nagpapakita po ng pagsunod at pasasalamat sa kanyang pagmamahal. And for our last application po, be grateful to God every day. Ibig sabihin po na lagi daw po tayong magpasalamat sa Diyos sa kanyang sakripisyo, pag-ibig at pagpapala po sa araw-araw na buhay natin. Hayaan daw po natin na ang pasasalamat ang maging pundasyon ng ating pananampalataya. And that's all po for our devotion for today. Thank you po for listening.